Nakatakdang makatanggap ang militar ng Pilipinas ng mga surveillance aircraft at karagdagang maintenance support mula sa Amerika at inaasahang ang mga bagong aircraft ay malaking tulong na mapalakas ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pagtiyak na mabantayan ng teritoryo. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang isinagawa naman ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard ang isang turnover operation sa karagatang bahagi ng Pangasinan kung saan nililipat ang mga nasagip na tripulanting Pilipino gamit ang rigid hull inflatable boats. Nakatakdang makatanggap ang militar ng Pilipinas ng mga surveillance aircraft at karagdagang maintenance support mula sa Amerika sa pamamagitan ng US Foreign Military Sales Program. Ayon sa mga dokumento ng kontrata ay nangangailangan ng kontratadong suporta para sa 2 King Air 360 at 4 na Cessna 208B na mga turboprop aircraft. Kasalukuyang nagde-deploy ang hukbong panghimpapawid ng Pilipinas ng 4 na mga American turboprop na nilagyan ng ISR o Intelligence, Surveillance at Reconnaissance loadout upang tulungan ang mga misyon ng counterinsurgency at maritime domain awareness flight ng Pilipinas. At sa 4 na C-208B na kasalukuyang ginagamit ng AFP, 3 ang ibinigay ng Amerika sa pamamagitan ng mga grant, habang ang ika-4 naman ay nakuha sa pamamagitan naman ng lokal na pondo. At kapag dumating na ang mga bagong surveillance aircraft mula sa Amerika, sa kabuuan ay mayroon ng 8 C-208B ang AFP at 2 King Air 360 na unang beses magkaroon ng AFP. Ang mga C-208 surveillance aircraft ng AFP ay nakaranas ng malawakang pag-deploy sa buong Mindanao at West Philippine Sea, orihinal na inihatid upang suportahan ang mga inisyatiba ng kontra-terorismo at sa mga panlabas na operasyon sa baybayin ng bansa sa gitna ng mga tensyon laban sa China. Ayon kay General Browner, ang mga bagong aircraft ay malaking tulong na mapalakas ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pagtiyak na masisiguro ang teritoryo at mga soberanong karapatan, habang nagsagawa rin ng aerial inspection si General Browner sa Malampaya Deepwater Gas to Power Project. At sa ibang balita naman mga kabayan, ipinakita ng China Coast Guard ang video ng kanilang pag-rescue sa mga Pilipinong tripulante na lula ng tumaob na barko. Kasunod niyan, sinabi ng Philippine Coast Guard na nasa kustodiya na nila ang 15 Pilipinong nakaligtas at 2 namatay na tripulante ng MV Debon Bay, isang cargo vessel na tumaob malapit sa panatag o Scarborough Shoal. Tinanggap sa isang turnover operation na isinagawa sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard, mga 311 kilometers sa kanluran ng Tambobong, Pangasinan, kung saan inilipat sila gamit ang rigid hull inflatable boats ng parehong barko dahil sa malaking alon sa lugar. Ipinahayag naman ng Philippine Coast Guard na nagpapasalamat sila sa ahensya ng China Coast Guard para sa tulong pantao na ibinigay nito sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga Pilipino sa dagat. Yung coordination has been very smooth dahil ang buhay ng tao ay mahalaga. It knows no border, wala tayong pinag-uusapang territory or jurisdiction. Ang rason kung bakit may Coast Guard sa mundo ay to save lives. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, ating patunayan na ang Coast Guards ay bumabalik pa rin sa kanyang rason kung bakit siya na-establish. We thank the China Coast Guard for also listening to our call
for conducting the search and rescue operations themselves, and for the very orderly handover of the survivors and the deceased persons to the Philippine Coast Guard. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard sa publiko na ang BRP Cape San Agustin at ang Philippine Coast Guard Islander Aircraft ay nagpapatuloy sa mga operasyon sa paghahanap at pagsagip upang mahanap ang 4 pang natitirang nawawalang tripulanteng Pilipino.